Gail! Gail! Tawag ni Mabel sa dalaga nang makapasok siya sa restaurant niya. Kaninang umaga pa sila nagtungo ni Gail para mag-ayos dahil sa susunod na linggo ay opening na ng kanyang kainan. Naroon na rin kasi ang mga gamit at utensils na in-order niya. Yun na lamang ang kulang para maging maganda na tingnan ang loob niyon. Sila na lamang din ni Gail ang magkatulong para i-arrange ang mga gamit doon. Nasaan na ba ang babaeng yun? Tanong niya sa kanyang sarili nang hindi niya makita sa loob ang dalaga. Hindi niya alam kung saan nagtungo ang kanyang kasama. Umalis lang naman siya kanina para kunin ang ibang gamit na nasa sasakyan niya. Tapos bigla na naman itong nawala. Naglakad siya papasok sa kitchen. Inilapag niya sa ibabaw ng mahaba at stainless table ang dala niyang mga gamit pang kusina. Nang pumihit siya patalikod para sana lumabas ulit doon, ganun na lamang ang kanyang gulat na makita niya si Hunter na nakatayo sa gitna ng pintuan. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Jesus! Papatayin mo ba ako sa takot? Inis na tanong niya habang nakahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib. Inismiran niya pa ito. How are you, darling? Sa halip ay tanong ni Hunter. Hindi pa rin nagbabago ang seryosong mukha nito. Sa klase ng titig sa kanya ni Hunter, parang bigla siyang kinabahan. Bumuntong hininga siya ng malalim upang tanggalin ang kaba sa dibdib niya. Pero hindi siya nagbawi ng tingin dito. What are you doing here? Mataray na balik tanong niya. Sa halip na sumagot ito sa kanya, ngumisi ng nakakaloko si Hunter at nag-umpisang humakbang palapit sa kanya. Hayon nga ang puso niya at mas lalong lumalakas ang pagkabog niyon habang papalapit sa kanya ang kanyang iniirog. Dahil hindi naman siya nagbawi ng tingin sa lalaki, kitang-kita niya kung paano siya suyuri ni Hunter ng tingin sa kabuuan niya. What? Nauutal na tanong niya at bahagya na rin siyang napatras. Pero bigla rin niyang naramdaman sa kanyang likuran ang malamig na stainless table. I think we need to talk. Nangunot ang kanyang noo habang nakatitig pa rin dito. Wala tayong dapat pag-usapan ngayon. Busy ako. Aniya at pilit na nilalakasan niya ang kanyang loob. Makakalis ka na, Hunter. Akma na sana siyang aalis sa kanyang pwesto upang umikot sa kabilang ibayo ng mesa dahil ayaw niyang makalapit ito sa kanya. Pero mabilis namang lumapit sa kanya si Hunter at hinuli ang kanyang braso. Hinigit siya nito palapit dito. Wala tuloy siyang magawa kundi napahawak sa malapad at matigas nitong dibdib. Muntikan na ring maglapat ang kanilang mga labi nang yumuko si Hunter sa kanya. Mabuti na lamang at hindi yun nangyari. At dahil sa gadangkal na lamang ang layo nila sa isa't isa, amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. Ang mainit nitong hiningang labis niya ring namimiss at mas lalo ring lumakas ang pagtambol ng kanyang puso. Parang anumang sandali ay maririnig na rin iyon ni Hunter. Maya-maya ay kitang-kita niya ang pagngiti nito sa kanya ng nakakaloko bago siya biglang siniil ng halik ang kanyang mga labi. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mainit nitong mga labi na sumakop sa mga labi niya. Sa una ay natigilan pa siya dahil sa pagkabigla niya, para bang biglang naglaho na parang bula ang lakas niya at hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya habang hawak-hawak pa rin ni Hunter ang kanyang batok. Hindi niya alam kung gaano kabilis na nalipat doon ang kamay nitong nasa baywang pa naman niya kanina. Nang makita niyang nakapikit si Hunter at ninanamnam ang paglalapat ng kanilang mga labi, ay unti-unti na ring pumikit ang mga mata niya. Ang palad niyang nanunulak kanina sa dibdib nito ay lumambot na rin at napahawak na sa damit ng binata. Ang isang kamay niya ay umangat sa liig nito at pumulupot doon. Oh God! She missed this man so much. Ang mainit nitong manghalik sa kanya, ang maingat na paghawak ni Hunter sa batok at bewang niya, ang init ng katawan nito sa tuwing magkakadaiti ang mga balat nila, ang amoy ng pabango nitong nalalanghap niya, ang mainit nitong hininga habang magkahinang ang mga labi nila. She missed everything about him. Ang buong akala pa niya dati ay hindi na niya ulit matitikman ang halik ni Hunter. Pero hito, nangyari na ngayon.
Hindi na lamang sa panaginip niya. She wasn't sure which of the two of them moaned as Hunter's lips moved. Basta na ninanamnam na lamang niya ang pagpapalitan nila ng halik, lalo na ang kaligayahan sa kanyang puso. O Diyos na mahabagin, sa loob ng 6 na taong, hindi siya nakatikim ng halik. Hindi niya akalaing marunong pa rin pala siyang tumugon. O Mabel, dinig niyang bulong ni Hunter sa gitna ng mga halik nito sa kanya. Naramdaman din niya ang mas lalong paghapit ng isang braso nitong pumulupot sa bewang niya. This time, she also felt Hunter's muscular body even more. Alam niyang mas gumanda ang katawan ng binata. Ngayon, kumpara noon, habang tumatagal na magkahinang ang kanilang mga labi, mas nararamdaman ni Mabel na parang walang balak ang binata. Napakawalan siya. Medyo nahirapan na rin siyang huminga. She moaned softly and tried to push him away. At hindi naman siya nabigo nang humiwalay ang mga labi nito sa kanya. Mabilis siyang napasinghap ng hangin. Ang isang braso niya ay nakapulupot pa rin sa liig nito, habang ang isa naman ay nasa tapat pa rin ng dibdib nito. Medyo nagusot pa nga ang damit nito dahil sa pagkakahawak niya roon kanina. Mabel, sambit ni Hunter habang mata man itong nakatitig sa kanya. Ayaw man niyang salubungin ang mga mata nito, pero parang may magnet yun, kaya hindi niya magawang ialis ang paningin dito. Ewan kung tama rin ang nakikita niya sa itim nitong mga mata. Magkahalong lungkot at kaligayahan ang naaaninag niya roon ngayon. Banayad siyang napalunok ng kanyang laway, pagkuhay pilit na nagbaba ng tingin dito. Mabel, no Hunter, ay niya at kinalas ang braso nitong nasa bewang niya. Mabilis siyang lumayo rito, napahawak pa siya sa kanyang mga labi nang tumalikod siya rito. Kailangan niyang lumayo rito, baka kung ano pang mangyari sa kanilang dalawa ngayon. Why you didn't tell me? Kunot ang noo at bigla rin siyang napalingon sa binata. Oh, what do you mean? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hunter sa ere. Saka nito, hinagod ang buhok hanggang sa batok nito. Maging ang baba nito pagkatapos ay namewang habang seryosong nakatitig sa dating nobya. About Sabdiel, about our son. Bigla siyang natigilan at mas lalong napatitig sa binata. Ramdam niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Alam na nito ang tungkol sa anak nila. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nagulat na lamang siya. Paano nitong nalaman ang tungkol kay Sabdiel? Why? Bakit mo tinago sa akin sa matagal na panahon ang tungkol sa anak natin? Nang maramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata, ay bigla siyang nag-iwas ng tingin dito. Napayuko siya kasabay ng pagpikit niya na rin ng mariin. Muling sumago sa isipan niya ang mga panahong nalaman niyang buntis pala siya. Ate, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalang tanong ni MJ sa kanya nang pumasok ito sa apartment na inupahan nila. Mabilis itong naglakad palapit sa kanya upang alalayan siyang maglakad palapit sa lababo. Ewan ba niya? Ilang araw na siyang laging nahihilo at parang masama ang pakiramdam. Ilang umaga na rin sa tuwing gigising siya ay lagi na lamang siyang nakakaramdam ng pagsusuka. Pero kapag nasa banyo o lababo na siya, wala namang lumalabas sa bibig niya. Parang bumabaliktad din ang sikmura niya kapag may hindi siya nagugustuhang amoy. At lagi rin siyang nangangasim kapag may naiisip siyang pagkain. Ayos ka lang ba, ate? Ilang araw ka ng ganyan. Gusto mo dadalhin na kita sa ospital. Nag-aalala pa rin saad ni MJ habang nasa tabi niya ang kapatid at inalalayan siyang maglakad. Umiling siya. Ayoko rin MJ. Gagastos na naman tayo. Niya. Kaysa naman paulit-ulit lang itong nararamdaman mo ate. Kawawa ka naman. Hindi kawawa ang ate mo. At wala rin yan sakit. Sabay pa silang napalingon ni MJ nang pumasok naman ang kanilang nanay Corazon. Galing naman ito sa palengke at namili ng pagkain nila. Kunot ang noo na napatitig siya sa kanyang nanay. Buntis ka. Dahil sa sinabing yun ng nanay niya, bigla siyang nagimbal at sinalakay ng malakas na kaba sa dibdib niya. Inay, anang MJ, hindi rin ito makapaniwala dahil sa narinig.
Alam kong buntis ka, Mabel. Ilang araw ko nang napapansin na ganyan kalagi kapag umaga. At bilang ina, alam ko kung ano ang nangyayari sa mga anak ko. Seryosong saad ni Corazon habang nasa tapat ito ng lamesa at nakatitig sa anak. Bigla na lamang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Maya-maya'y biglang rumagasa ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Buntis siya? Nagbunga ang nangyari sa kanila ni Hunter? Paano na lamang ngayon yun? Paano ang anak niya ngayong ipinagtabuyan na siya ng lalaking pinakamamahal niya? Dahil sa isiping yun, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, kundi ang humagulhol. Ate, nang pumasok si MJ sa silid nila, nakaupo na lamang siya sa gilid ng kama at malalim ang kanyang inisip. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang puntahan si Hunter para sabihin dito ang tungkol sa pagbubuntis niya, ang tungkol sa magiging anak nila. Pero paano? Isa tuwing naaalala niya ang mga katagang binitawan nito sa kanya, ay bigla na lamang siyang nanghihina at maiiyak. Go away and never come back. Muli namang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Maya-maya'y naramdaman niyang tumabi sa kanya ang kanyang kapatid. Nalalabo man ang kanyang paningin, ay lumungon siya rito. Isang mapait na ngiti ay binigay sa kanya ni MJ. Pagkuway niyakap siya sa dibdib ng kanyang kapatid at humagulhol ng malakas. Kung hindi niya kasi gagawin yon, paniguradong sasabog siya dahil sa labis na sakit na nararamdaman ng kanyang puso sa mga sandaling yon. Bakit ba kasi nangyari ang mga bagay na yun ngayon sa kanya? Bakit kailangan niyang pagdaanan ang sakit na yun? Naging mabuti naman siyang anak, kapatid, at lalo nang naging mabuti siyang girlfriend kay Hunter. Pero nagawa pa rin siya nitong saktan. MJ, hindi ko kaya. Ang sakit. Sobrang sakit ang puso ko. Humahagulhol na saad niya sa kanyang kapatid at mas lalo siyang yumakap dito ng mahigpit. Masuyo namang hinaplos ni MJ ang likuran ng ate nito para kahit papano ay kumalma ito. Psst, tahan na ate, huwag ka nang masyadong umiyak. Baka makasama yan sa baby mo. Pero sa halip na tumahan siya, mas lalo pa siyang naiyak. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid. Kung wala sila, hindi niya alam kung ano man ang kanyang gagawin sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak. Lamang sa dibdib ng kanyang kapatid, napagod na rin ang kanyang mga mata sa kakaluha at ang kanyang lalamunan sa kakahagulhol. Ano ang nasa isip mo ngayon, ate? Tanong ni MJ sa kanya. Nakatulala lamang siya sa kawalan. Maya-maya'y umiling siya. Hindi ko alam, MJ. Sa totoo lang. Hindi ko alam. Gulong-gulo kasi ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang isipin ko. Nahahabag namang nakatitig si MJ sa kanyang ate. At maya-maya'y nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Gusto mo bang puntahan ko si Kuya Hunter? Ilang saglit siyang nanatiling tahimik bago muling umiling. Para ano pa, MJ? Para muling saktan at ipagtabuyan ako? Tanong niya nang tumitig siya sa kanyang kapatid. Ayoko nang dagdagan ang sakit dito sa puso ko. Kapag muli niya akong itaboy, palayo at hindi ulit paniwalaan, siya na mismo ang nagsabing umalis ako at huwag nang babalik pa. Nakagat pa niya ang pang-ilalim niyang labi nang muling mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Tumungo siya. Huwag kang mag-alala ate, nandito lang ako. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Anang MJ at muli siyang niyakap ng mahigpit. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha sa pisngi matapos siyang nagbalik tanaw sa mga nangyari sa kanya noon. Maya-maya ay nag-angat siya ng tingin kay Hunter. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit inilihim ko sa iyo ang tungkol sa anak ko. Sa anak natin, hindi ba? Anya habang nanunubig pa rin ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Hunter habang nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos niyang ikwento rito ang lahat ng mga napagdaanan niya, noong wala ito sa tabi niya habang nagbubuntis siya sa anak nila. Sa mga sandaling yun, puro lungkot, awa at pagsisisi ang kanyang nababanag sa mga mata nito. Remember your words, Hunter? Tanong pa niya rito. Ilang saglit siyang nanahimik bago muling nagsalita.
Go away and never come back. May kirot na naman sa puso niya nang maalala ang mga katagang yun. Kahit mabigat para sa puso niya, nabanggitin yun. Ginawa niya pa rin para ipaalala sa binata na ito ang dahilan kung bakit siya umalis noon at hindi na niya ipinalam dito ang tungkol sa anak nila. Iyon ang mga salitang ibinigay mo sa akin na kahit lumipas man ang mahabang panahon, dala-dala ko pa rin sa puso ko ang sakit. Itunuro pa niya ang tapat ng kanyang dibdib. Hindi na nagawang makapagsalita ni Hunter. He did not know what to say now to Mabel. Puro awa, pagkahabag at pagsisisi ang nararamdaman nito ngayon para sa babaeng pinakamamahal ito. Hindi mo alam kung anong sakit at hirap na pinagdaanan ko noon, Hunter. Kaya please lang. Please, ngayon nalaman mo na ang tungkol sa anak natin. Huwag mo sana akong susumbatan kung bakit inilihim ko sa'yo ang tungkol sa kanya. Muli na namang namalisbis ang kanyang mga luha. Umiling pa siya. Huwag mo akong susumbatan. Napatungo pa siya muli at pinunasan ang kanyang mga luha. Hunter wanted to speak. Ask for forgiveness for what happened in the past dahil sa sakit na ibinigay nito noon sa puso ni Mabel, pero ayaw nitong tumigil ang dalaga sa pagkukwento nito para kahit doon man lang ay mabawasan at mailabas nitong sakit na dala-dala ng puso nito sa loob ng maraming taon. Ginawa kong lahat para sa anak natin kahit mahirap at masakit na malayo sa kanya noong magpunta ako sa Italy para magtrabaho. Pero tiniis ko kasi gusto kong mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang anak ko habang lumalaki siya. Ayokong pagdaanan din niya ang mga hirap na pinagdaanan ko noon. Kahit wala ka sa tabi niya, I did everything para lang mapunan ko ang pagmamahal na dapat ay galing sa iyo. Para hindi niya maramdaman na kulang ang pagkatao niya dahil wala siyang tatay na nasa tabi niya. Tumigil siya sa pagkukwento at muling nag-angat ng mukha upang tingnan ang binata. Mataman siyang nakikipagtitigan sa mga mata ni Hunter. I'm sorry kung itinago ko sa iyo ang tungkol kay Sabjel. Humingi rin siya ng patawad dito dahil kahit baliktarin man ang mundo, tatay pa rin ito ng kanyang anak at may kasalanan din siya rito. Banayad na nagpakawala ng buntong hininga si Hunter at masuyong umiling. Mapait pa itong umiti, magkuway, humakbang palapit sa dalaga. Hindi na nakaatras pa si Mabel nang tuluyan ng makalapit sa kanya si Hunter. Na-corner na rin siya sa stainless table na nasa likuran niya. Nang ikulong ni Hunter sa mga palad nito ang kanyang mukha, nang maramdaman niya ang mainit itong mga palad, ay wala sa sariling napapikit siya. Hinayaan niyang muling mamalasbis sa kanyang pisngi ang kanyang mga luha. Naramdaman naman niyang pinunasan ni Hunter ang kanyang mga luha ron. Pagkamulat niya ng mga mata ni Hunter, ang bumungad sa kanya, matama na nakatitig sa kanya ang binata. Kung paano siyang titigan ni Hunter 6 years ago, yun na yun ang klase ng titig nito ngayon sa kanya. Hindi naman ito sabihin pa sa kanya pero kitang-kita niya sa mga mata nito ang labis na pangungulila sa kanya. Hindi lamang siya sigurado kung tama ang nakikita niya ron. At sinasabi ng mga mata nito na siya pa rin ang minamahal nito hanggang ngayon. I'm sorry, malumanay at halos pabulong na sambit ni Hunter sa kanya. Inayos pa nito ang kanyang buhok. Inipit sa likod ang kanyang tenga ang hibla ng kanyang buhok na nagulo na dahil sa trabahong ginagawa nila ni Gil kanina ron. I'm really sorry, darling. I'm really sorry. If I caused you so much pain before, until now. Anang Hunter at masuyong hinaplos ang kaliwang pisngi niya. If I could just turn back the time again, ikaw ang paniniwalaan ko. Hinding-hindi ko pababayaan. Hahayaan na sasaktan ka. O masaktan ang puso mo. I'm really sorry. Sobra lang akong nilamon ng galit at selos sa puso ko, kaya hindi na ako nakapag-isip ng mabuti. But believe me, darling, I was looking for you. Nagbayad ako ng maraming tao para lang hanapin ka kung saan-saan kita ipinahanap. But I can't find you. Dahil sa mga katagang yon ni Hunter sa kanya, biglang
Sumibol ang kaligayahan sa kanyang puso. She can see the sincerity in his eyes as he utters these words, so she believes in him. Naniniwala siyang hinanap nga siya nito noon, hindi lamang siya nito nakita. I'm really sorry, darling. Muling paghingi ni Hunter ng patawad sa kanya. Pagkuway, ipinagdikit ang kanilang mga noo. Napapikit siyang muli. A small smile also flashed on her lips. Nang maramdaman niyang lumayo sa kanya si Hunter, ay muli siyang napamulat ang kanyang mga mata. Matama na naman itong nakatitig sa kanya. But this time, there was happiness in his eyes. Oh, God knows how much I miss you so much, darling. Tila nahihirapang sambit ni Hunter. Pagkuway, napatitig ito sa kanyang mga labi. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili at napalunok ng kanyang laway. Nang mapatitig na rin siya sa mga labi nito. She really missed those lips too much. Nang muling magtama ang mga mata nila ni Hunter, hindi na lamang kaligayahan ang nakikita niya doon sa mga mata nito, but also desire. His eyes were full of desires as he stared at her. Walang sabi-sabing muling sinunggaban ni Hunter nang halik ang kanyang mga labi. She wanted to refuse. She wants to protest and push him away from here. Ayaw niyang may mangyari sa kanila ngayon nang ganun lang kadali, pero iba naman ang nararamdaman ng kanyang puso at katawan. Sinasabi ng kanyang puso na hayaan na lamang niya na muling lumigaya ang kanyang katawan, na muli silang mapag-isa ng lalaking pinakamamahal niya, ang lalaking laging laman ng kanyang isipan at sa panaginip. When Hunter's hand caressed her back, biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang katawan. She even moaned when Hunter slightly bit her lower lip. When her mouth was slightly open, Hunter had a chance to get her tongue inside her mouth. She moaned again. She could do nothing but wrap her arms around his neck. Pinakawala ng binata ang kanyang mga labi at nandahan na bumaba ang mga halik nito sa kanyang liig, hanggang sa narating nito ang itaas ng kanyang dibdib. Bahagya pa siyang napaliyad nang maramdaman niya ang mainit nitong mga labi ron. She closed her eyes tightly when she felt one of his hands touch and cup her left breast. Oh, Hunter! Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napangiti naman ang binata nang bahagya itong mag-angat na muka upang tingnan ang dalaga. She closed her eyes as she bit her lower lip. A silly smile flashed on his lips again and continued kissing on the top of her breast. Maya-maya ay kumilos si Hunter at tumuwid ng pagkakatayo. Binuhat nito si Mabel. She anchored her legs to Hunter West. Maya-maya ay naramdaman naman niya sa kanyang mga hita at pang-upo ang malamig na stainless table nang ipatong siya ron ng binata. I want you, darling. He uttered those words as he stared into her eyes again. His eyes filled with desire even more. Hindi pa man nakakasagot si Mabel sa binata, ngunit muli nitong inangkin ang kanyang mga labi. Oh God, hindi naman kasalanan kung muli niyang ibibigay kay Hunter ang kanyang sarili ngayon. Hindi ba? She loves him. Tatay din ito ng anak niya. Muli niyang tinugon ang mga halik nito sa kanya sa abot ng makakaya niya at sa abot ng nalalaman niya sa larangang yun. Hindi na rin niya malaman kung paano at ganun kabilis na nahubad ni Hunter ang suot niyang off-shoulder dress because she wasn't wearing a bra. Her big breasts were suddenly exposed to Hunter's eyes. He even smiled at her when he looked at her again. Damn it! Tiimbagang na napamura pa si Hunter nang muling mapatitig sa dibdib niya. It grew bigger than before, darling. Doon lamang siya tinabla ng hiya at nangapal ang kanyang muka nang bigla yung nag-init. Wala sa sariling umangat tuloy ang kanyang mga braso upang takpan yun, pero pinigilan naman siya ng binata. Don't, Anito. I want to stare at you for a moment, darling. Dagdag pa nito kasabay ng pagbuntong hininga ng malalim.
Halata sa mukha nito ang pagpipigil na angkinin agad siya. Sinuyod din ito ng tingin ang buong katawan niya. Even between her thighs, she was wearing white lace panty, kaya parang wala na rin siyang itinago sa mga sandaling yun. And I miss it too. Nakakalokong ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito while still staring between her thighs. Hunter, tila naiinis na pinalo niya sa dibdib ang binata. Nang mag-angat ito ng mukha sa kanya, masamang tingin ang ibinigay niya rito. Ngunit tumawa lamang ang binata at hinuli ang kanyang mukha. Mabilis na muling inangkin nito ang kanyang mga labi. After a few minutes of foreplay, Hunter hurriedly took off his clothes and pants. She swallowed her saliva when she saw his body. Tama nga siya, mas lalong gumanda ang katawan nito ngayon. Maskulado at matipuno. Siguradong ligtas ka na kapag nakakulong ka sa mga bisig nito. Parang may sariling isip ang kanyang kamay at bigla na lamang yung umangat at masuyong hinaplos ang matigas na dibdib ng binata.